Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Guria, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Human Rights Day o pagdiriwang ng Human Rights Days ngayon, December 10, 2025. Ipagdiriwang ang taon-taong Human Rights Day sa darating na ikasampu ng Disyembre. Ang tema ng selebrasyon ay Our Day Essentials. So yan, ito yung ating tinunghayang issue ngayon sa pagdiriwang ng Human Rights Day ngayon darating na December 10. Yan. At yung tema ng ating UN sa Human Rights Day na ito ay Our Everyday Essentials. Yan. So sa celebration ng Human Rights Day on December 10 ay ang tema nito ay Our Everyday Essentials. Ang United Nations team na ito ay ibig nilang malaman natin na ang halaga ng karapatang pantao sa buhay natin. Ang human rights ay ang pang-araw-araw nating pangangailangan o mga pangunahin at mahalaga na dapat nating tamasahin. So, ang karapatang ito ay ang karapatan ay positibo o ito ay nagbibigay ng kasiyahan, enjoyment, happiness at kaligtasan. Yan. It seems. At ito ay nasa ating pagkain, ating kalayaan. So, yan. At iba dito yung karapatang pantao sa ating tinatamasang mga basic necessities. So, ito ay essential dahil ito ay ating pagkakaisa, pagbibigay at ating mga kalayaan na magsalita o magkaisa, at ito ay bedrock ng ating pamumuhay. Ang karapatan ay attainable kung saan ito ay ang ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Pinakinggan natin ang mga boses ng bawat isa. Ito ay nagbubuo ng kultura ng dignidad at patas. Ito ay ating pagkakaisa para sa hustisya at patas, etc. So yan. So ngayon yung Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng Human Rights Day on December 10, 2025 ay nakikisa ang Human Rights Promotion sa UN at buong mundo mula sa ating bansa sa pagdiriwang ng karapatang pantao. So yung ating Human Rights Promotions ay nakikisa sa gaganapin na pagdiriwang ng December 10 Human Rights Day. So nakikita tayo sa UN, sa bawat bansa, mga tao, syempre bawat mga pamahalaan. At ang karapatan ay malaga na dapat nating suportahan at magkaisa tayo dito at patuloy na pag-ibayin ito upang ang ating pamumuhay ay maging mabuti. Yan. So pag paintingin natin ang karapatang mula sa pagsuporta ng bawat tao at bansa dito mula sa pag-implement dito ng United Nations at ang bansa o pamahalaan upang ang bawat tao ay tamasahin ito. Yan. Kaya sama-sama nating paintingin yung karapatang pantao, suportahan natin. Suportahan ito ng bawat tao at ng mga bansa para sa implementation nito ng bawat mga pamahalaan para tamasahin natin yung karapatang pantao. So mahalaga na yung pamumuhay natin, basically dito na ito yung pinakang foundation ng pamumuhay natin. Na tayong lahat pinagsasaluhan natin yung buong mundo, yaman na binigay ng Panginoon Diyos, kalikasan lahat from human rights. So ito divided according to human rights. So pamamagitan ng sama-sama natin pag-cultivate diyan, even though kahit pa ang isang tao ay hindi ito productive o ito ayan po, may kapansanan, bata o ano, mayroong karapatan sila para tamasahin ang pamumuhay na ito in all aspect of the human rights. Particular, halimbawa, pang-ekonomiya
ekonomiya. So dapat lahat ay may karapatan na makapamuhay. So yan. Kaya yung yaman ng bansang ito ay it should be divided by human rights at lahat ay may karapatan na makapagtrabaho para makapag-cultivate. So yan yung nagiging problema. Nagkakaroon ng inequality sa ating mundo or sa ating magbasa in implementing this human rights. So, ang Komisyon ng Karapatang Pantao ay paigtingin ang pagpapairal nito at ang pamahalaan ay maimulat ng CHR sa mga bawat sa dapat nito iba-iral. So, yan. So, yung human rights, yung Commission ng Human Rights, no, dapat talagang pag-ibayuhin niya yung kanyang ayusin niya para sa karapatang pantao o paano ito natuturuan yung lipunan, yung pamahalaan, magagabayan in implementing governance with human rights syempre, at kung paano nito tutugunin yung karapatang ng tao. Dapat nakagabay ng lubos yung ating Commission on Human Rights into government. At yun na nga, sila ngayon ay mayroong nagdiwang sila ng Human Rights Consciousness Week at pinagdiriwang nila. At itong tema na ito na essential for our everyday life, or our human rights is everyday life essential. So, ang bawat tao ay namumuhay ng patas kung iiral ang karapatang ng tao, at ito ay iiral kung magkakaisa ang mga tao mula sa pagpapairal nito ng pamahalaan at pagsunod natin ito. Yan. So, yung pagpapairal ng karapatang ng tao ay hindi lamang yung mga pamahalaan na nakikisa doon sa UN para i-implement ito, kundi the people lahat. Dahil sa implementation na dapat susundin ng tao yan at susuportahan ng tao yan para i-implement ng government mag-isa sa UN. So vice versa yun. So ngayon kapag in-implement niya, susundin ng mga tao. Yung iba kasi, yung mga tao ay kahit it should be implemented at ipalo, ay yung iba hindi sumusunod. Particular benepisyo sa mga trabaho. Yun. Minsan hindi nagbibigay yung iba ng benepisyo, hindi patas yung sahod. Mga ganun mga bagay. So yung iba mga tao ay nilalabag o hindi sinusunod yung implementation ng human rights na dapat ma-implementahan ito. At lalo na yung iba nasa pamahalaan, naging equal din sila because of some other people na ayaw nilang, hindi nila gusto, unequal sila sa implementation of human rights. So, yun. Kaya dapat yung lahat ng mga tao ay sumuporta, mayaman, nahirap, babae, lalaki, anumang gender yan, suportahan natin to implement it para tamasahin na natin yan mula sa pang-araw-araw natin. So ngayon, kung tatamasahin natin ang karapatang ng tao, walang maghihirap sa atin, walang magdaro kung hayaan ay ating susuportahan. At yan ay balangkas din o gabay din ng ating Panginoon Diyos na to live with God sa ating pamumuhay para walang maghihirap, walang magdapat. Isinapraktika rin yan ng ating mga apostol nung panahon na Panginoon sa Kristo ay isugo at nang nagsisimula pa ang Kristyanismo noon para o yung pagsasagawa ng pangalawang testamento o ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo. Sinabuhay yan ng mga apostol. So muli, yung kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay magliwanag sa sambayan Pilipino mula pamahalaan, mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti matuwid, tuwin yung karapatang pantao, iwasan yung pang-abuso, katiwalian. Mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas. Bago suportahan yung mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa gayon, tayong lahat ay makapumuhay sa karapatan, mapayapa, maulad. Mga kapanampalataya tayong lubos sa ating banal na Panginoon Diyos sa ganitong pang muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsubukan sa naman ang Human Rights Promotion sa libong tingin sa karapatan ng tao mula dito sa isyong ito na pagdiriwang ng Human Rights Day sa darating na December 10, 2025.